Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Magagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Magagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Ati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang pagkakasala, at patnaban tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban.
pakundangan sa pagdalangin ng laging berheng si Maria, Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapis ng kasalukuyan at makinabang sa kalwalatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga panaghoy. Walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng nayon ni Jacob. Sinira niya ang matitibay na kuta ng lupain. Ang kaharian at mga pinuno nito'y kanyang ibinagsak at inilagay sa kahihiyan. Tahimik na nakalupasay sa lupa ang matatanda sa Jerusalem. Naglagay sila ng abo sa ulo at nagdamit ng sako. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod na at mukha'y halos sayad sa lupa. Nagmumugto ang mga mata ko sa kaiiyak. Bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ang mga bata at ang mga sanggol. Nag-iiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Nanlulupaypay sila na parang mga sugatan sa mga lansangan. Unti-unting nangangapos ang kanilang hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. Ano ang masasabi ko sa iyo, O Jerusalem? Jerusalem, lungsod na pinakamamahal ko, saan kita maitutulad upang ikay aking maaliw? Sapagkat sinlawak ng dagat ang iyong kasiraan. Sino ang maaaring magpanauli sa iyo? Ang sinasabi ng inyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo na hindi nila paglalantad ng inyong kasamaan. Pinapaniwala nila kayo na hindi na ninyo kailangang magsisi sa inyong mga kasalanan. Dumadaing ka ng malakas sa Panginoon, Jerusalem. Araw-gabi, bayaan mong umagos ang iyong luha gaya ng ilog. Huwag kang titigil ng kaiiyak. Bumangon ka tumiyaw ng ulit-ulit sa magdamag sa bawat pagsisimula ng oras ng pagbabantay. Kung baga sa tubig, ibuhos mo sa harapan ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa Kanya ang iyong mga kamay, alang-alang sa iyong mga anak. Nanlulupaypay sila sa gutom, nakahandusay sa mga lansangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iyong laging gunitain mga lingkod mong butihin. Iyong laging gunitain mga lingkod mong butihin. Bakit kami, Panginoon, itinakwil habang buhay? Mainit ang hininga mo sa tupa ng iyong kawan. Iyon sanang gunitain ang tinipon mo nung una. Yaong lahing tinubos mo't itinakda na magmana. Bundok ng siyong tinerhan mong gunitain mo na sana. Iyong laging gunitain mga lingkod mong butihin. Lapitan mo yaong labi na winasak ng kaaway. Ang labi ng santuaryo mong sinira ang bawat bagay. Ang loob ng iyong templo'y hindi nila iginalang. Sumisigaw na nagtayo ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang lahat na nasa loob na sangkap na mga kahoy, magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinalakol. Iyong laging gunitain mga lingkod mong butihin. Ang lahat ng inokitang mga kahoy sa paligid, dinurog at pinalakol ni yaong mga malulupit. Yaong banal na santuaryo ay kanilang sinigaan, nilapastangan nila at winasak ang templong banal. Iyong laging gunitain mga lingkod mong butihin. Yaong tipang ginawa mo ay wag mong lilimutin.
Ang masamay naglipana sa pook na madidilim. Laganap ang karahasan kahit saan sa lupain. Huwag mo sanang itutulot na ang api mapahiya. Bayaan mong ang ngalan mo'y purihin ng dukhat, Aba. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Inako ni Hesukristo ang sakit ng mga tao upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, "Ginoo, ang alipin ko po'y na paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin ko siya," sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakakataas na pinuno at ako na may nakasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito." At ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganitong kalaking pananalig. Tandaan ninyo, maraming ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel na itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kailang mga ngipin." At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi na kayo. Mangyayari ang inihiling ninyo ayon sa inyong pananalig." Doon di gumaling ang alipin ng kapitan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at doon nakita niya ang biyanan nitong nakahiga at inaapoy ng lagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Pagkatapos, bumangon ito at naglingkod sa kanya. Nang gabing iyo'y dinala kay Jesus ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Sa isang salita lamang ay pinapalayas niya ang masamang spirito at pinagaling ang lahat na may karamdaman. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Kinuha niya ang ating mga kahinaan at ang binatay sa ating mga at binata ang ating mga karamdaman. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapanalig, sa ating pagpapatuloy at pagwakas ng ikalabing-dalawang linggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo ngayon, sa ating pagninilay, nakita natin ang tunay na pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Tunay na may pagmamalasakit sa atin ang ating Panginoon.
Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig po natin ang kwento ng isang senturyon o kapitan na lumapit kay Jesus. Hindi po kilala ng senturyon ng lubos ang ating Panginoon. Tiyak po siya nakaririnig tungkol sa kanyang ginagawang pagpapagaling at mga milagro na may kabutihang dulot sa mga tao. At doon lumapit ang isang kapitan kay Jesus dahil may panalangin o hinihiling na bitbit. Hindi para sa kanya, kundi sa kanyang alipin o alagad na may sakit na nakaratay sa kanyang bahay. Anong sinabi ng senturyon o kapitan? Panginoon, pagalingin niyo po siya dahil may karamdaman. Nakaratay po siya at lubhang nahihirapan. Anong sabi ni Jesus? Walang dalawang isip. Ang sinabi niya ay, paruroon ako at pagagalingin ko siya. Ngunit anong sabi ng kapitan? Panginoon o Ginoo, hindi pa ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking bahay. Sabihin niyo lang po, gagaling na po ang aking alipin. Itong mga katagang ito, mga minamahal na kapatid, ay paulit-ulit po natin binibigkas tuwing tayo'y nagdiriwang ng banal na misa. Bago tayo tumatanggap ng komunyon, bago natin tinatanggap ang ating Panginoon, ito ang ating binabanggit. Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang, gagaling na ako. Mga minamahal na kapanalig, sa mga katagang binitawan ng senturyon o kapitan na ito, nandoon ang buhay na pananalig. Nandoon ang buhay na pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na kinikilala nating Panginoon. At ang senturyong ito, mayroon ding pananampalataya at pagtitiwala sa kapangyarihang dala ng ating Panginoon na ibinibigay sa mga nangangailangan, higit sa lahat ang may karamdaman. Ito ay isang paalala sa atin, mga kapanalig. Pag tayo lumalapit sa ating Panginoon, bitbit ang ating panalangin, bitbit ang ating mga kahilingan, dapat may buong pagtitiwala at pananampalataya. Kailangan natin buo ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa kadakilaan ng Diyos na binibigay sa ating lahat. Minsan, minamahal na makapanalig sa ating mga kahilingan o panalangin, tayo ay minsan hindi pinapakinggan agad-agad ng ating Panginoon. At doon, pumapasok ang ating tila bagay pinanghihinaan. Minsan, sinasabi natin, nawawala ng pag-asa. Ngunit mga minamahal na kapanalid, taglay dapat nating araw-araw. Kung tayo lumalapit at kumikilala sa ating Panginoon, huwag mawala ang pagtitiwala at pananampalatayang ito. Dapat buhay at buhay upang tugunin, mapakinggan at pinapakinggan ng lubos ang ating mga kahilingan. Tunay ang nangyari sa alipin ng senturyon. Gumaling nga kahit malayo. Kaya nga anong sinabi? Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Dahil sa pangalawang punto, mga minamahal na kapanalig, tila bagay nandoon pa rin yung tungkulin ng senturyon o kapitan. Mayroon siyang mataas na katungkulan, ngunit nandoon ang pagpapakumbaba. Sa pananampalatayang taglay, kinakailangan din ang pagpapakumbaba, ang kababaang loob. Dahil sa pananampalataya, kasama ito upang maganap ng lubos ang ating kahilingan mula sa ating Panginoon. Kung tayo'y nagmamalabis o nagmamayabang, na tila bagay kaya natin ang lahat, wala pong panalangin ibibigay sa atin o tutugunin ang ating Panginoon.
Minsan tayo po, tinitingnan po natin ang ating mga posisyon o titulo ng ating buhay, ang kapangyarihan na tila bagay hindi na po natin kinakailangan o kailangan ng ating Panginoon. Tandaan po natin, lahat po tayo'y nangangailangan ng awa at tulong ng Diyos. Ano man ang mga ito na mayroon tayo, ito'y pahiram lang sa atin ng ating Panginoon. Ito'y kasangkapan lang ng Panginoon upang tayo mapabuti araw-araw. Hindi ito ang dahilan upang tayo magmalabis, maging mayabang, at maging kasiraan ng ating buhay paglalakbay. Mga minamahal na kapanalig, tiyak tayo na tayo'y ang inaangkin ng Panginoon. Kaya si Jesus nagpapagaling, ibinibigay sa atin ng kabutihan. Nagpatuloy siya sa kanyang pagpapagaling, sa kanyang ministeryo, upang ipakita ang kadakilaan ng Diyos. Sa ngayon, mga minamahal na kapanalig, patuloy pa rin ang pagpapagaling ng Diyos sa atin. Patuloy pa rin ang pagbibigay ng biyaya para sa atin. Patuloy pa rin ang paggabay sa atin ng ating Panginoon. Kailangan lang natin ng panampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Sa kanong pamamaraan, mga minamahal na kapatid, lahat tayo'y inaanyayahan, lahat tayo'y pinupukaw, lahat tayo'y ginigising. Kailangan nating lumapit sa Panginoon. Ano man ang mayroon tayo ngayon, ano man ang ating katungkulan, tulad ng senturyon, nakilala si Jesus, lumapit sa Diyos. Kailangan niya ang tulong at awa ng Diyos. Ito din po ang paalala sa atin ng ating pagdiriwang ngayon. Sa paggunita po natin sa mahal na Berheng tuwing araw ng Sabado, si Maria, ang kanyang tunay na binibigay sa ating halimbawa, ang kababaang loob. Sabi ko nga po kanina, ang panampalatayang taglay dapat natin ay may kaakibat na may kababaang loob. Dahil doon mangyayari ang lahat na kabutihan ng nais natin na nagmumula sa Diyos. Si Maria, tulad ni Maria, may kababaang loob. Nangyari ang lahat na plano ng Diyos para sa Kanya. Hindi lang para sa Kanya, kundi para sa sanlibutan. Siya naging kasangkapan ng kaligtasan nating lahat. Sa kababaang loob, iyong tinanggap, iyong isinasabuhay, iyong ginagawa, nagdudulot para sa kapakanan ng pangkalahatan o pangkaramihan. Iyan po ang tatandaan natin. Sa kababaang loob, hindi lang ikaw ang nabibigyan ng biyaya, kundi na ibibigay mo ang kabutihang dulot nito para sa iba. Kaya mga minamahal na kapanalig, sa ating pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, nag-iiwan sa atin ang ating pagdiriwang, ang higit sa lahat ang ating ebanghelyo ngayon. Lahat tayo pinapakinggan ng ating Panginoon. Taglayin mo lang ang iyong buong pagtitiwala at pananampalataya. Tiyak ang Diyos ay sumasa atin. At ganun din sa panampalatayang taglay natin at pagtitiwala, huwag magmalabis. Magkaroon ng kababaang loob, inang tunay na mukha na nasa iyo ang ating Panginoon araw-araw. Magagawa mo at ibibigyan ka ng landas na tunay na may kabutihan at kaayusan. Hindi ka kailanman mapapahamak o may hirapan sa ganoong pamamaraan. Kaya sa tulong ni Maria na kanyang halimbawang kababaang loob, taglay din po natin nawa ito sa ating buhay paglalakbay. Amen. Mga kapanalig, tulad ng matatag na panampalataya ng senturyon, lumapit tayo sa Panginoong Hesus at manalangin tayo sa Kanya para sa pangailangan ng ating simbahan, ng ating pamayanan at ng ating sandaigdigan.
Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang simbahan, naway hindi ituring saan man ang sinuman bilang banyaga o dayuhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga namumuno sa ating buhay pamayanan, naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkapantay-pantay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga taong may kakaibang paniniwala, lahi o pinagmulan, naway matutunan nating tanggapin at unawain. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit, naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa oras ng kanilang pangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Ang ating mga yumaong kapatid, naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa amin nawa ang iyong pagpapala. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang mga kahilingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, mapasa mapasa amin amin nawa nawa ang ang iyong iyong pagpapala. Ama ng sangkatauhan, tinanggap ng iyong anak ang panampalataya ng senturyon na lumapit sa kanya na may pagpapakumbaba at pananalig. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob, ngayong kami nananalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuli-pulikan sa amin. Yaray mula sa lupa at para maging magandang naging kapuli-pulikan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Berhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina si Jesucristo, ang mahal na berhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na berhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong aming manunubos namin. Kaya kaysa ng mga anghel awit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon
Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaita sa ngalan ng Panginoon, o sana sa Aba naming banal ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabaglod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahain mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabuhay. Higit sa lahat ang mga pangalang inialay at inaalala po natin sa ating pagdiriwang. Higit sa lahat si Josefina. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan maging dapatan kaming lahat ng mga salas sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Bering Maria na ina ng Diyos, San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal nang namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pangalpapuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng hagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin po natin ng lakas loob. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Jesus na siyang nakikinig sa ating mga kahilingan. Ito siya ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanang sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Langin sa Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina,
ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus, upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan, kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong hagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Patalastas, mga kapanalig, sa gitna ng krisis, dalangin natin ang ating hilingin po natin sa ating Panginoong Diyos ang pag-asa. At mag-alay po tayo ng pamisa at panalangin sa gitna ng kinakaharap ng ating bansa. Para po sa nais magpamisa, tumawag lamang sa Religious Department na may numerong 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa numerong 0917-631-4589 at hanapin lamang po si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating banal na pagdiriwang, humayo kay taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba